Hindi naman talaga ako si Pacquiao eh. Sino ka? Ginagawa ko lang to kasi trabaho ko. So, ano ibig mo sabihin sa amin? Kasi okay ka naman, nagpapasaya ka naman, di ba? Papasaya ka naman sa mga tao. Pag pinapanood ka, yung mga malulungkot na tao, napapasaya mo. Yun ang importante. Bakit mo ginagawa to? Bakit? Para makatapos yung boyfriend ko. So, ni boyfriend ka, Manny Pacquiao? Pacquiao? Boksingero ka, di ba? Hindi naman nga ako si Pacquiao eh. Sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Bali, ako si Po. Po. Nagmahal kasi ako. Gusto mo ba sabihin, ano gusto mo sabihin sa lalaki minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Lumapit ka sa camera. Alam mo, namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa. Hindi kasi pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya. Sabi niya sa akin, I love you. Siya yung lalaking nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, ang ulam niya, pork chop. Kaya sa akin, ketchup. Pero masaya ako sa kanya, proud na proud ako. Kasi never siyang nahingi ng pera sa akin. Kung sana lang kumukuha sa wallet ko. Pero ayun, nagkaiwalay na kami kasi itong mga kasama ko, sinisiraan, malikot daw ang kamay. Kasi siya lang naman na nakakapunta sa bahay eh. Tapos nawala yung ref ko. Siyempre hindi ko naman siya pinagbintangan na magnanakaw. Kasi mahal na mahal ko siya. Inisip ko na misplace ko lang. Ano nararamdaman mo? Tao ka pala, tao. Oo, na masaya pala. Ito, maganda. Alam niyo, hindi niyo napapansin si Puho. Hindi dinadala to eh. Puho, ito rin sabihin mo sa kanila. Ito na pagkakataon, Puho. Dapat nga maging masaya ako, alam mo yon, kasi may kinuwento ko sa inyong yung sa boyfriend ko. Nagkabalikan na kami. Naging ano siya, naging mas sweet, naging ay ang dami niyang, alam mo yan, naging matulungin na siya lalo ngayon. Nagbaga na siya. Kasi yung kapitbahay namin may poso. Mag-iigib kami, dalawa kami. Nakakatuwa kasi matulungin na siya. Katunayan nga siya yung magbubomba. Alam mo yan. Pero ako yung magbubuhat ng mga ano. Pero okay lang naman yan kasi love you too, pare. Masaya kasi kung noon pork chop, ketchup yung kinakain ko. Ngayon masaya na kasi beef steak na siya. Barbecue stick nga lang sa akin. Sabi niya maganda raw yan, may pagkain ka na may toothpick ka pa. Mahirap lang kasi puro sa lubsob ang nararamdaman ko. Pero
parang nagdadalawang isip pa rin ako na tuluyan ko dahil kagaya nga nung sinasabi ng mga kasamahan ko, mga alam mo na yan, mga katrabaho ko na yung magnanakaw nga siya. Kasi yung una, inisip ko na yung ref na misplaced lang. Pero hindi eh. Nawala na yung TV. Nawala yung aircon, electric fan, component, ibang mga appliances. Sumadya ako one time sa kanila. Nakita ko lahat ng mga gamit ko. Sabi ko, ano ginagawa ng gamit ko rito? Sabi niya, hindi. Ipaparaffle ko to para sa mga mahihirap. Natuwa naman ako dun sa puntong yun kasi matulungin naman pala talaga siya. Ako nga lang yung nagsasakripisyo. Katunayan nga, pinaraffle niya talaga. Sa sobrang tuwa ko dahil gumagawa siya ng mabuting bagay alam sa kapwa. Sumama pa ako sa pagpaparaffle. Siya yung bumubunot. Nagulat nga lang ako dahil una niyang nabunot, pangalan niya. Pangalawa, pangalan pa rin niya. Pangatlo, pangalan pa rin niya. Alam mo, parang jackpot nga, nakuha niya lahat. Hindi ko naman makuha ang umangal kasi valid kasi may DTI representative. At yun yung nanay niya. Kaya sabi ko, naghiwalay na tayo ulit. Hindi ko na kaya ang mga ginagawa mo sa akin. Sabi niya okay lang kasi ready na raw siya. Kasi kahit iwalayan ko siya, may trabaho na siyang nakita. May nakita na siya. Isang salon. Kaya pala iba yung naramdaman ko. Bakla na rin ang loko.